Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nahuli ng mga tauhan ng 3rd Infantry Division at kanilang mga police counterparts ang isang ranking leader at kilalang extortionist ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang joint operation sa Barangay Tapulang, Maayon sa Capiz. Nahuli ng magkasanib na puwersa ng Philippine Army at Philippine National Police ang 56 anyos na si Francisco Balawis na kilala rin bilang Tonying at nagsilbi bilang squad leader ng Squad 2 ng Madias 2 Central Front Comiteng Rehiyon Panay. Sa nasabing operasyon ay narecover ng mga tauhan ng Philippine Army at pulisya ang iba't ibang armas, bala, handheld radio at ilang gamot mula kay Balawis. Samantala, kumpirmado na ang extradition kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos ang naging pagpayag ng Korte Suprema ng Timor-Leste sa kamakailang paghahain ng Pilipinas ng request hinggil sa pagsiyasat ng Pilipinas sa mga kaso ng dating kongresista. Tunghayan ang detalye. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ nitong Huwebes ang pagpayag ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos ang inilabas na pahayag ng kagawaran kung saan ang kumpirmasyon ay mula sa Attorney General ng Timor-Leste na nagsasabing pabor ang bansa sa kahilingan ng Pilipinas na ekstradisyon laban sa dating kongresista. Ayon pa sa pahayag ng DOJ, inaasahan nila ang pagdating ni Teves sa bansa upang kaharapin ang mga kaso laban sa kanya sa lokal na korte. Si Teves ay nahaharap sa 10 murder, 12 kaso ng frustrated murder at 4 na bilang ng attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Kaugnay nito ay nauugnay rin ng dating kongresista at ilan pang iba sa pagpatay noong 2023 kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 3 pang individual noong taong 2019. Dahil dito, itinalaga rin ng Anti-Terrorism Council si Teves at mga kasangkot bilang mga terorista. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na ang dating kongresista ay maaari pang umapila at may opsyon pa umano ito sa political asylum. Dagdag pa ni Topacio, kailangan pa ring mapatunayang nagkasala si Teves kahit na siya ay na-extradite. Mula pa noong Marso ay nasa kustudiya na ng pulisya ng Timor-Leste ang pinatalsik na kongresista kasunod ng kanyang pag-aresto batay sa Red Notice ng International Criminal Police Organization na inilabas laban sa kanya noong Pebrero. Ang Red Notice na ito ay isang kahilingan para sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo kung saan may karapatang hanapin at arestuhin ang isang tao habang nakabinbin ang kanyang ekstradisyon, pagsuko o katulad na legal na aksyon. Samantala, noong unang bahagi ng buwan ng Pebrero ay iniutos ng Korte ng Maynila na kanselahin ang pasaporte ni Teves. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ng Department of Health o DOH kasama ang Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines na si Ambassador Lee Sang-hwa ay pinasinayaan ang unang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center sa Santo Tomas, Pampanga nitong kamakailan lang. Ang Bukas Center na ito sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital ay nagbibigay ng hanay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ipinangako naman ni Ambassador Lee ang suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga healthcare advancements mula sa South Korea. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. NDRRMC pinag-iingat ang mga mangisda sa dulong bahagi ng Luzon bunsod ng rocket launch ng China. BBBM itinuring iligal ang naging aksyon ng CCG sa barko ng Pilipinas.
DOJ naglabas ng pahayag hinggil sa pagpayag ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas kay Teves Jr. PBBM nakatakdang i-anunsyo ang bagong kalihim ng DepEd ngayong linggo. Estado ng Uniteam na nananatiling matatag. DA ibinida ang mga nasalbang aspin sa Animal Fun Show. David Archuleta nakatakdang magbalik sa bansa para sa gaganaping concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Abiso sa publiko, inihayag na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga mahalagang petsang dapat tandaan para sa nalalapit na eleksyon. Para sa araw ng pagpaparehistro ng botante, magaganap ito simula ngayon hanggang sa katapusan ng Agosto, habang sa local at overseas naman ay sa katapusan ng Setyembre. Samantala, ang mga aktibidad gaya ng nominasyon ng partido o kakandidato ay magsisimula sa unang araw ng Setyembre hanggang ika-28. Para sa mga nais kumandidato, sa unang araw ng Oktubre hanggang ika-8 ay maaari nang mag-file ng COC, CONA at PL-CONCAN. Sa higit pang impormasyon, maaaring tumungo sa official page ng DILG ukol sa Halalan 2025. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nagdaang 2024 National Employment Summit kahapon, ika-26 ng Hunyo, ang labis na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng bawat Pilipinong manggagawa ng dekalidad na trabaho tungo sa bagong Pilipinas. Alamin ang buong detalye mula kay Danisa Lopez. Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Trabaho para sa Bayan Act, ay inilahad nito na layunin ng gobyerno na makamit ang dekalidad na trabaho, kung saan binibigyang prioridad din ang kalagayan ng mga manggagawa. The Covenant and the TPB plan will ensure the interagency and multi-partite approach to achieving our objectives for productive, remunerative, and decent employment generation. Inilahad ng Pangulo sa 2024 National Employment Summit kahapon, ika-26 ng Hunyo, ang layunin ng pamahalaan na makapaglikha ng 3 milyong bagong trabaho hanggang sa taong 2028. Dagdag pa niya, nagsisilbi ang Trabaho para sa Bayan o TPB Plan bilang 10-year roadmap guide upang mapaunlad ang kalidad ng mga trabaho at pagtibayin ang diwa ng bayanihan sa mga Pilipino. We look forward to the new jobs, the new sectors, the new opportunities that are waiting for us and for the Philippines. Panawagan ng Pangulo sa mga pribadong sektor ay makiisa sa pagpapalawak ng operasyon upang makalikha ng mas maraming trabaho na magbibigay ng magandang kinabukasan sa Pilipinong manggagawa. Hinimok niya rin ang mga manggagawa na paghusayin pa ang kanilang mga natatanging abilidad at kakayahan para sa mas maraming oportunidad. Tiniyak din ni Marcos na buo ang suporta ng gobyerno sa pagbibigay ng mga programa para sa pagsasanay. So that we are competitive not only in the local job market, but also in the international labor markets. And that is the job of government. The job of government is to be able to bring you to the skill levels that are required so we can compete in the job markets, once again, here in the Philippines and also abroad. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. 'Yan, 'yan, 'yan. 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 'Yan,
Nitong kamakailan lang ay nag-courtesy call si Philippine Sports Commission o PSC Chairman Richard Bachman kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Attorney Romando Don Artes. Kaugnay nito ay nagpahayag ng suporta si Bachman sa kauna-unahang liga na inorganisa ng ahensya, ang MMDA Cup 2024. Sa naganap na pagpupulong, napag-usapan ang posibleng ugnayan ng dalawang ahensya, kabilang na ang pagkakaroon ng training camp para sa mga atletang nasa grassroots level. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, NDRRMC pinag-iingat ang mga mangingisda sa dulong bahagi ng Luzon bunsod ng rocket launch ng China. PBBM itinuring iligal ang naging aksyon ng CCG sa barko ng Pilipinas. DOJ naglabas ng pahayag hinggil sa pagpayag ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas kay Teves Jr. PBBM nakatakdang i-anunsyo ang bagong kalihim ng DepEd ngayong linggo. Estado ng Uniteam na nananatiling matatag. DA ibinida ang mga nasalbang aspin sa Animal Fun Show. David Archuleta nakatakdang magbalik sa bansa para sa gaganaping concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isinagawa ng Philippine Navy kamakailan ang pagbubukas ng ika-11 ASEAN Navy Young Officers Interaction o ANOY sa pangunguna ni Chief of Naval Staff Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Ayon sa Philippine Navy, nilalayo ng ANOY ngayong taon na magbigay ng mga oportunidad sa mga kabataang ASEAN Naval Officers na bumuo ng mga ugnayan, paigtingin ng regional maritime security at isulong ang pakikipagtulungan sa hinaharap sa kanilang counterparts. Alinsunod sa pagsasagawa ng rocket launch ng China simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan ay nagbigay ng abiso ang NDRRMC sa publiko, partikular sa mga mangingisdang papalaot sa hilagang bahagi ng Luzon hinggil sa mga posibleng debris na mahulog sa karagatan. Narito ang ulat. Formal nang inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang abiso sa mga taga Ilocos Norte at Cagayan hinggil sa rocket launch na isasagawa ng China ngayong araw hanggang ika-30 ng Hunyo. Batay sa abiso, isasagawa ang rocket launch ng Long March 7A ng China sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Dahil dito, iba yung pag-iingat ang paalala ng NDRRMC, partikular sa mga mangingisdang papalaot sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaugnay nito ay pinaliwanag naman ng Philippine Space Agency na ang debris mula sa pinakawalang rocket ng China ay nagtataglay ng mga kemikal na makakasama sa kalusugan. Kaugnay nito ay nagbigay na rin ng paalala ang Philippine Coast Guard sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng debris ng rocket parts na maaaring mahulog sa katubigan. Bukod sa PCG ay nagpaalala na rin ang mga munisipalidad sa Ilocos Norte at Cagayan na mabuting huwag munang pumalaot sa mga karagatan na may 75 nautical miles ang layo sa Burgos at 126 nautical miles naman sa Santa Ana, Cagayan. Ito ay dahil inaasahan ang pagbagsak ng ilang parte ng rocket sa naturang distansya. Samantala, nakaantabay naman ang ilan pang mga ahensya ng gobyerno upang umalalay sa mga residente sa mga debris na maaaring bumagsak. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Inanunsyo kamakailan ng American singer na si David Archuleta sa social media ang nakatakdang pagbabalik nito sa bansa para sa kanyang concert na gaganapin sa Manila. Matatandaang nakilala si David sa kanyang mga kanta tulad ng Crush, Something About Long, A Little Too Not Over You at iba pa. Samantala ay magsisimula ang ticket selling sa paparating na ika-30 ng Hunyo sa ticketnet.com.ph at Ticketnet outlets nationwide. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, NDRRMC pinag-iingat ang mga mangisda sa dulong bahagi ng Luzon bunsod ng rocket launch ng China. PBBM itinuring iligal ang naging aksyon ng CCG sa barko ng Pilipinas. DOJ naglabas ng pahayag hinggil sa pagpayag ng Korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas kay Teves Jr. PBBM nakatakdang i-anunsyo ang bagong kalihim ng DepEd ngayong linggo, estado ng UNITEAM na nananatiling matatag. DA ibinida ang mga nasalbang aspin sa Animal Fun Show. David Archuleta nakatakdang magbalik sa bansa para sa gaganaping concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.